Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Michael, single na may karelasyon. Marahil ang pag-ibig nga pag kumapit sa puso, mahirap iwaksi, masyadong madikit sa pakiramdam, hindi mo basta-basta matatanggal. Ito ang eksaktong naganap at nangyayari sa buhay ko. Ganito po ang aking kwento. Nagkakilala kami ni Damian sa Messenger. Alam namin pareho kung ano ang gusto namin. Nag-eyeball kami noong pareho na kami komportable sa isa't isa. Napadalas at naulit ang pagkikita naming iyon hanggang sa puntong sa bahay na siya pumupunta, hindi na kami sa labas nagkikita. Solo ako nakatira sa bahay namin noon. Bunsong anak kasi ako, Tito Makoy, kaya sa tradisyon, sa akin napunta ang bahay namin matapos mamaya pa pareho ang mga magulang namin. Ang mga kapatid ko may kanya-kanya na ring pamilya at meron na rin silang sariling bahay nila. Malaya akong nagpapatuloy dito sa bahay kung sino man ang gusto kong patuluyin. Tito Makoy, sa sitwasyon at lugar kung saan nagtagpo ang landas namin ni Damian, hindi na kailangan ang kung ano-ano pang pasikot-sikot. Pareho namin gusto ang isa't isa. Nagkaroon kagad kami ng pribadong oras. Nagpatuloy na ito bagamat hindi kami nagsasama sa iisang bubong. Masaya ang aming relasyon. Sa aming dalawa pareho umiikot ang mundo at oras namin. Maging ang paglabas sa weekend para magliwaliw, bibihira namin gawin ito kasi madalas sa bahay lang kami. Maghapon o magdamag, ito ang pinakang banding time namin. Ngunit Tito Makoy, sa pinakahuli, bigla ko na lang naramdaman na tila may panlalamig itong si Damian. Noong una hindi ko gaanong pinapansin dahil pareho kami busy sa mga trabaho namin. Ang kanyang pagpunta sa bahay hindi na kagaya noon na halos gabi-gabi narito sa bahay ko. Actually, Tito Makoy, kahit na hindi kami nagsasama sa isang bubong, ngunit parang ganoon na rin lang kasi paglabas ni Damian sa trabaho, bagamat magkaiba ang aming pinapasukan, sa bahay siya didiretso. Madalas dito siya natutulog, magkasama kami. At mayroon ding mga panahon na umuwi siya sa kanilang bahay. Subalit ang pag-uwi niya ay pakatapos na ng aming pribadong oras. Ngunit ngayon, Tito Makoy, sa nangyayari na baliktad na, bibihira na siyang pumunta dito sa bahay. Hindi naman ako nagtatanong kasi kahit pasabihin mong meron kaming romantikong ugnayan, ngunit hindi ko rin maitatangging wala akong karapatan sa buhay niya. Isang hapon paglabas ko ng trabaho, inaakala ko kasing hindi na naman siya darating sa bahay. Tutunganga na naman akong mag-isa. Kaya naisipan ko na mas maiging maglakad-lakad muna sa loob ng mall, tumingin-tingin at mag-window shopping bilang pampalipas ng oras ito, Tito Makoy. Alam mo, Tito Makoy, hindi ko inaasahang magkukross ang landas namin at magkikita kami doon ni Damian sa loob ng mall. Naunahan ko siya ng mata, malayo pa kitang-kita ko na siya at nakilala. May kasama siyang babae, Tito Makoy. Akbay-akbay niya ito, masaya silang naglalakad. Nasa kabilang gilid ako ng maluwang na bulwagan ng mall. Sinadya kong lumipat sa kabila para salubungin ko silang dalawa. Alam niyo po, gulat na gulat si Damian nang makita ako. Ako naman parang wala lang, yung parang magkakilala kami na nagkasalubong sa loob ng mall. Binati ko siya. Nalilito at nagulat si Damian. Kaya naman ako na ang nagdala ng usapan sa pagsasalubong naming iyon. Ipinakilala niya ako sa kanyang kasama at ang kanyang kasama, Tito Makoy, ay si Zusain. Nakangiti akong nakipaghuntahan sa kanila ng kaunting oras. Buntis na ang babae, Tito Makoy. Oh, kailan ba yan lalabas?
Ninong ako ha. Yan ang pabirong wika ko sa dalawa. Ay siyempre naman, ninong ka. Yan rin ang masaya at pabirong wika ni Suzanne sa sinabi ko. Noong maghiwalay na kami Tito Makoy, umuwi na ako sa bahay. Kasi hindi maganda ang aking naranasan, ang nangyari at aking natagpuan. Ngunit Tito Makoy, pagdating ko sa bahay, tahimik akong umiyak sa aking natuklasan. Kaya pala halatang halata ko ang panlalamig ni Damian dahil sa meron na siyang kaugnayan sa isang babae at nagdadalang tao na nga itong si Suzanne. Selos, inggit at sakit ang aking nararamdaman dahil hindi ko akalaing mayroong ganito sa kabila ng aming masayang relasyon ni Damian. Inggit din siguro Tito Makoy kasi kahit kailan hindi ko maibibigay kay Damian ang pangangailangan niya kay Suzanne at anumang bagay na pwedeng ibigay sa kanya ni Suzanne. Hindi ako galit kay Damian. Tamang masakit lang talaga Tito Makoy sa pakiramdam ang katotohanang narito na ngayon sa akin. Ang nalalapit ng tuluyang paghihiwalay ng landas naming dalawa ni Damian. Alam niyo po sa sobrang lungkot ko noong gabing iyon, uminom akong mag-isa sa bahay. Ito'y para kahit papaano makatakas sa sama ng loob. At mula rin sa oras na iyon, hinanda ko na talaga ang sarili ko na tapos na ang lahat sa amin ni Damian. Ito na yon, nasa katapusan na kami ng aming relasyon. May nanakit din ako ng kaunti sa kanya kasi hindi niya man lang ito nabanggit sa akin. Alam mo Tito Makoy, kung nabanggit niya sa akin ang kanyang panliligaw at pakikipagrelasyon sa babae, may intindihan ko yan at matatanggap ko rin. Kaya lang sa ibang banda naman tiningnan ko, marahil nagdadalawang isip si Damian kung sasabihin ba sa akin o hindi at kung paano niya ipapaalam sa akin ang kanyang sitwasyon, ang relasyon nilang dalawa ni Suzanne. Mahigit 2 linggong hindi pumunta sa bahay si Damian mula noong magkita kaming tatlo sa loob ng mall. Ito na Tito Makoy ang pinakamahabang panahon na hindi niya pagpapakita sa bahay. Ngunit isang gabi, nagulat ako kasi biglang dumating itong si Damian. May dala-dala siyang inumin at ayon sa kanya, shot daw kaming dalawa kasi matagal na rin kaming hindi umiinom. Wala namang issue ito sa akin Tito Makoy, kaya naghapunan muna kami bago uminom. Sa umpisa ng aming pag-iinuman, walang imikan kasi ako mismo wala akong maisip kung ano ang pag-uusapan namin o ano ang pagkikwentuhan namin. Ngunit noong umpisa nang tumatalab sa amin ang alak, si Damian na mismo ang kusang nagbukas ng issue tungkol sa kanilang dalawa ni Suzanne. Humihingi siya ng paumanhin sa akin sa nangyari, sa kanyang paglilihim sa akin at sa relasyon nila ni Suzanne. Hindi na ako nagtanong pa ng nagtanong tungkol sa relasyon nilang dalawa kasi sa tingin ko naman hindi na talaga kailangan at hindi niya naman obligasyon na magpaliwanag o kaya magkwento sa akin kung paano at bakit. Nalaman ko rin sa kanya na ikakasal na pala sila sa sunod na buwan dahil nga sa nagdadalang tao na si Suzanne. Sa pag-uusap namin tungkol sa kanilang relasyon ni Suzanne, ako na mismo Tito Makoy ang nagsalita na okay na lahat, harapin na ni Damian ang kanyang responsibilidad kay Suzanne at ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. At sa aming dalawa, tapos na kami, kailangan nga naming tapusin na ang aming ugnayan. Ngayong gabi ang aming pag-uusap na ito ay ganap ng pagsasara ng aming relasyon. Pagkatapos kong sabihin iyon kay Damian, isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Subalit Tito Makoy, ang totoo talaga noon, parang sasabog ang aking dibdib sa kalungkotang aking nararamdaman sa pagsasaradong ito ng relasyon namin ni Damian. Alam niyo po,
Gusto kong umiyak dahil sa masakit para sa akin kahit papaano. Gusto ko ring umiyak dahil sa lungkot. Sa hirap na kinakailangang harapin ko na ang katotohanang hindi na kami ni Damian. Ngunit pinipigilan ko lang talaga ang pagbuhos ng luha sa mga mata ko. Si Damian naman, tinitingnan ko siya. Seryoso ito, hindi rin umiimik. At noong gabing iyon sa aming pag-uusap, sa bahay nagpalipas ng gabi itong si Damian. Dahil nga Tito Makoy, alanganin na rin ang oras. Nung nagpasya na kaming matulog, hindi na kami nagtabi sa higaan kasi nga close your talk ang ginawa namin ni Damian. Sa may sala kami natulog na dalawa. Si Damian humiga siya sa sofa at ako naman naglatag ng matres sa sahig. Ngunit Tito Makoy, nung patayin ko na ang ilaw at mahiga na ako, dito talaga hindi ko na napigilang maluha. Buti na nga lang Tito Makoy kasi madilim, hindi halata ang aking pag-iyak, hindi nakikita ni Damian. Ngunit Tito Makoy, sadyang masakit para sa akin ang pagtatapos naming ito. Di ko rin talaga nakontrol ang aking pag-iyak, yung parang nasinok ako dahil nga umiiyak ako. Ginawan ko ng paraan para maikubli ko ang pagsinok na iyon, kunwari umubo ako. Subalit Tito Makoy, hindi ko rin naikubli. Nanahimik ako ng kaunti ng ilang sandali, pagkatapos kong kunwari na ubo. Tito Makoy, narinig ko rin si Damian na tila kagaya ko, umiiyak din. Malinaw na naririnig ko ang mga paghikbi niya at yung pasinghot-singhot na kahit hindi mo tinitingnan, alam mong ang isang tao umiiyak. Huminga ako ng malalim Tito Makoy para matigil rin ang aking pagluha. Ngunit naramdaman ko na lang na nasa likuran ko na pala si Damian, nakayakap na sa akin. Humahalik siya sa akin kasabay ng kanyang pag-iyak na hindi na niya itinatago sa akin Tito Makoy. Ito'y pagpaparamdam ng kanyang kalungkutan na maging siya ayaw niyang magtapos ang relasyon namin. Tuloy Tito Makoy, nadala na rin ako ng kanyang pag-iyak. Magkayakap kaming dalawa at nag-iiyakan. Ang drama talaga naming dalawa noong gabing iyon. Kasabay ng aming mga pag-iyak Tito Makoy, humihingi ng sorry sa akin itong si Damian. Di niya raw nais nasaktan ako at siya mismo nasasaktan sa nangyayari. Binigkas niya rin ang mga salitang mahal na mahal niya ako sa gitna ng kanyang pag-iyak habang nakayakap siya sa akin. Mahal din kita Damian. Alam mo naman yan, siguro ramdam mo kung gaano kita kamahal. Kaya lang kailangan na natin talagang tapusin ang ating ugnayan. Kahit na masakit ito sa panig ko rin. Ito Tito Makoy ang sinabi ko sa kanya habang nagdadrama pa rin kaming umiiyak pareho. Masakit sa aming dalawa ang aming paghihiwalay. Mahirap sa panig kong tanggapin ito kasi masyado nang nahulog ang damdamin ko kay Damian. Ngayon, may iwan akong mag-isa. Subalit Tito Makoy, hindi ko inaasahan na gagawin ni Damian na igiit ang kanyang desisyon na hindi kami magtatapos. Itutuloy namin ang aming ugnayan sa kabila ng magkakaroon na siya ng kanyang sariling pamilya. At sa amin ngang pag-uusap Tito Makoy, hindi talaga pumayag si Damian na tapusin na namin ang aming relasyon. Kaya ang closure talk na aming ginawa, walang nangyaring closure, walang pagtatapos sa relasyon namin. Ayon kay Damian, napasubo siya sa kanyang ginawang panliligaw sa babae, nagbunga ang kanilang relasyon. At ngayon kinakailangan niya ng pangatawanan ang kanyang responsibilidad. Subalit ayon sa kanya, hindi sinasabi nito na magtatapos na kaming dalawa sa aming ugnayan. Tuloy Tito Makoy, noong gabing iyon, muli naming nagawa ang maglabing-labing kagaya noon.
Muli kaming nagsalo sa masayang sandali ng aming pagsasama. At sa hindi nga pagkakaroon ng closure ng aming relasyon, nagpapatuloy kami hanggang sa ngayon. At sa pakiramdam ko, Tito Makoy, mas lalo kong naging maigting ang aming ugnayang romantiko. Mas matamis ang aming relasyon sa kasalukuyan. Si Damian, Tito Makoy, ikinasal na kay Susain at sa kasalukuyan, masaya silang nagsasama ng kanyang asawa at ang kanilang anak. Maging ako nga rin, Tito Makoy, masaya rin ako sa nakikita kong takbo ng buhay ni Damian. Ayon kay Damian, malaya rin daw akong maghanap ng pagmamahal para sa akin. Subalit ayon sa kanya, papayag lang siya kung babae ang aking magiging karelasyon. Kung lalaki raw na kagaya niya, hindi siya papayag. Yan talaga, Tito Makoy, ang ipinagdidiinan sa akin ni Damian. Yung pwede akong humanap ng panibagong karelasyon basta babae. Kasi raw kung lalaki, Tito Makoy, iisipin niyang isang malaking insulto ito sa kanya at pananakit ko ng kanyang damdamin. Iisipin niya rin na ganap ko siyang isinasantabi at tinatalikuran ng buong buo. Sa panig ko naman, Tito Makoy, alam niyo po, kung magkakaroon ako ng lakas ng loob na manligaw at umibig sa babae, aaminin ko, Tito Makoy, malaking katanungan rin yan sa sarili ko. Kaya, Tito Makoy, malaking katanungan sa akin kung posible ba ang sinasabi ni Damian na magkakaroon ako ng kalayaang umibig basta sa babae. Kasi nga maging ako, nagdududa ako sa aking pakiramdam sa babae. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po basahin nyo at mailathala dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Michael. Maraming salamat, Michael, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, ang masasabi ko lang dyan, totoong pag-ibig ang namamagitan sa inyong dalawa. Pareho nyo ayaw tapusin ang inyong relasyon. Kasi nga ikaw, kahit na ikaw na mismo ang nagsabi na tapusin nyo na ang relasyon nyo ni Damian, noong sinusubukan nyong magkaroon ng closure talk, ikaw mismo ayaw mong matapos ang romantikong ugnayan nyo ni Damian. Ganoon pa man, aaminin ko sa'yo, hindi ko maisip kung ano ang pwede kong i-advise sa'yo, kung ano ba ang gagawin mo. Itigil na yan o hindi. Kasi alam mo, ang pagtahak mo o kaya pagharap mo sa panibagong yugto ng iyong buhay, kung halimbawa, iibig kang muli, kung sa babae o sa lalaki, alam mo ang magdadala sa iyo sa panibagong yugto ng iyong buhay pag-ibig ay hindi lang kung ano ang ina-advise ng ibang tao, kung ano ang sasabihin ko sa iyo bilang advice. Alam mo ang magdadala dyan sa iyo ay ang iyong pakiramdam, ang iyong kagustuhan, ang iyong puso at ang iyong damdamin. Kaya pasensya na, wala talaga akong definite na maia-advise sa iyo, although hindi ka naman humihingi ng advice. Tama lang na nakikita ko talaga na totoong pag-ibig ang namamagitan sa inyong dalawa. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out sa ating kapatid na nasa Ketchikan, Alaska, United States, si Edelbert Kanata. Meron siyang handle name sa YouTube na Edwin Glinis. Delbert, maraming salamat sa pakikinig at sa tuloy-tuloy na suporta. At nasabi pala rito ni Delbert sa kanyang comment na narinig niya yung sinabi kong meron akong maliit na lupang nabili sa Naga City at inumpisan ko na nga rin ang pagpapatayo ng bahay. Kaya eventually nga magiging uragon ako. Ayon kay Edelbert Kanata, siya rin pala merong pinapatayong bahay sa Naga na gagawin niyang bakasyonan pag umuwi sila dito sa Pilipinas. Malay nga natin, Delbert, magkita tayo dyan sa Naga City kung doon ako nakatira. At sa muli, maraming salamat at shout out muli sa inyong lahat dyan, Edelbert Kanata sa Ketchikan, Alaska, United States. Si Milandro Orbistondo, nagpapa-shout out muli sa akin, kaya shout out sa iyo, Milandro Orbistondo.
Salamat sa tuloy-tuloy na suporta. At ang ating kapatid sa US pa rin, si Carlos Jose, shout out muli sa iyo Kaloy at ingat kayong palagi dyan. By the way, sana hindi ka nasa California. Kasi meron akong nabasa nung isang araw na medyo hindi magandang nangyayari sa California. May mga kaguluhang nagaganap. Sana hindi ka doon sa lugar na iyon. Malayong malayo ka sa lugar na iyon. Shout out muli sa iyo Carlos Jose at sa ating mga kasamahan, mga kababayan dyan sa United States. And si Timothy Gonzales, Tim, maraming salamat. Shout out muli sa iyo at salamat sa pag-recommend mo ng mga family stories dito sa ating channel. Shout out muli kay Adon Adon Vlogs. Si Adon Adon Vlogs naman, nakakatuwa ang kanyang comment sa sinusundan nitong upload. Yung kwento na ang bakasyonista ni Namang Agustin. Sabi ni Adon Adon Vlogs, para raw feeling niya raw, kwento niya ang pinapakinggan. Kasi parehong-pareho meron siyang karanasan na ganoon. Pero hindi naman kay Adon Vlogs ang kwento na yun mga kaibigan. Natatawa lang siya at natutuwa kasi ang pakiramdam niya raw, kwento niya ang pinapakinggan. Maraming salamat sa iyo Adon Adon Vlogs. At ngayon mga kaibigan, 10 na ang ating hinahanapan ng forever. Ngayon, 10 silang lahat ang babasahin ko. Ngunit sa sunod na upload, hahatiin ko na sila sa 2. Gaya ng sinabi ko noon, pag 10 na, dumating na sa 10, hahatiin ko na sa 2. Kasi para naman mabigyan ng hindi gaanong magbigay ng kalituhan sa mga makikinig na gusto ring makahanap ng forever. So sa sunod na upload, ang babasahin ko sa naghahanap ng forever yung Team A. Yan, ang Team A, si Alvin Calalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Faustino Fabro at si Jason Hanson. Ang Team B, sina Robert Merapuente, Albert TV 888, si John M7V, John Inglaterra at ang bagong nagpapa-shoutout at naghahanap rin ng forever, si Alvin Santiago ng Bicol. Kaya ngayon, sila munang 10, Alvin Calalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Faustino Fabro, Jason Hanson, Robert Merafuente, Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra at Alvin Santiago. Sa sunod na upload, yung Team A muna. Sa muli, maraming salamat mga kaibigan sa inyong tuloy-tuloy na suporta at sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, gustong magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang dito sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.